Surety Cash na online loan app pinagmumulta ng 1 milyong piso dahil sa paglabag sa unfair debt collection practices. So sa video ito, talakayin natin pag-usapan itong si Surety Cash na pinost ng SEC sa kanilang Facebook page. So bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell diyan sa ating mga social medias. At disclaimer, papaalala ko lang po, hindi po ako nagpo-promote o nanghihikayat na kayo ay mangutang sa mga online lending apps. Ako po ay sinusubukan ko po siyang silipin o i-review para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience about sa kung ano yung paraan ng kanilang pagpapautang at yung kanilang paraan ng paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations sa aking mga nasusubukan mga online lending apps. Ulitin ko, hindi ko kayo hinihikayat na mangutang dito sa mga ito. Ginagawa ko lang po ay ang sumilip sa kanilang mga online lending apps. Okay? So, silipin natin yung post ng SEC. SEC imposes 1 million fine against Surety Cash for unfair debt collection practices. The Securities and Exchange Commission has imposed a 1 million fine against Surety Cash Lending Corporation for its unfair debt collection practices. In a decision dated September 16 last month, the Commission and Bank resolved to impose the fine against Surety Cash after it was found to have committed 3 counts of violation of SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019, which provides for the prohibition of unfair collection practices of financing and lending companies. Okay? So yun, ito yung sabi nila doon sa decision nila na kailangan nila magbigay ng multa na 1 million itong Surety Cash dahil nga sa paglabag sa mga karapatan ng mga nangungutang na hindi dapat labagin yung kanilang karapatan sa paniningil. Pero nagtaka lang ako ito mga kadyani, no? Kasi ito kasi, medyo may issue sa akin tong si Surety Cash. May ginawa na akong video about this, no? Hindi ko alam kay SEC, kaya minsan hindi ko masisisi yung mga tao kung bakit walang tiwala o nawawala ng tiwala sa mga gitong klase ng ahensya. Hindi ko sinisiraan yung SEC, nagtatanong lamang po ako. Kasi, ayon dito, doon sa decision nila sa baba, pakita ko sa inyo, excuse me, ito, the instant decision should therefore be considered by the corporation as a stem and final warning that another or a repeated violation of MC number 18 and other applicable laws, rules, and regulation will be dealt with more severe if added. Ibig sabihin, magdidesisyon na sila ang SEC kapag naulit pa yung mga gitong klase ng mga paglabag diyan sa kanilang pangungulekta, sa kanilang mga unfair debt collection practices diyan sa kanilang lending company, itong si Surety Cash. But unfortunately, ito si Surety Cash, may lilinawin lang tayo about this one. Kasi, itong si Surety Cash ay na-revoke pa, noon pa. Ito yung post ng SEC, Ulitin ko, SEC yung nag-post na magbabayad ng multa ng 1 million, yung Surety Cash. At si SEC rin yung nag-post sa Facebook page nila na ang Surety Cash ay na-revoke yung kanilang corporate registration at authority to operate as a lending company. Diba? Pagkatapos doon sa bagong labas, magbibigay na sila ng mas mabigat na parusa. Medyo, nagkaroon ako ng curiosity dito sa conflict na pinost ng SEC. Ano ba talaga? May 1 million penalties? Yeah, andyan na. Bago labas lang yan Nakarang araw lang. Tapos ngayon, tsaka lang doon mag-decision kapag naulit pa, rebook na ito. Ito, sa kanila galing to sa SEC, hindi galing sa akin Kaya ka nagpipik, gumagawa ako ng mga screenshot para meron tayong mga ebidensya na galing sa mga ahensya ng gobyerno, mga ginagawa kong pagbibigay ng mga background evidences ay hindi galing sa akin. Kasi mahirap na yung gagawa lang tayo ng video tapos gagawa tayo ng kwentong barbero. Kaya nga ginagawa ko to at hindi ko basta-basta pinopost o gumagawa ng video dahil kailangan ko namang ebidensya about this kind of certain situations na ginagawa ng mga
online lending apps at mga nagiging desisyon ng ahensya ng mga gobyerno. Ito, in an order dated January 14, 2025, the SEC Financing and Lending Companies Department, Finland, found that Surety Cash violated SEC Memorandum of the Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. At ito nasa taas, the Securities Exchange Commission has cancelled the lending license of Surety Cash Lending Investors Corporation doing business under the name of Surety Cash, yung OLA, which operates online lending platforms for its unfair debt collection practices. Diba? Ito, accordingly, Finland revoked Surety Cash, bubulol ako Surety Cash Certificate of Authority to operate as a lending company and its primary registration. Diba? Ayan alinaw. Galing sa kanila, may order na, revocation order. Pagkatapos dito sa bagong post nila, mag-i-implement na kailangan magbayad ng 1 million para sa fine o yung mga paglabag na kailangan bayaran yung daños perjuicios doon sa mga complaint. Kasi, binasa ko yung desisyon, napakahaba. Hindi ko na-explain dito sa video to dahil sa totoo lang, kaya sila nabigyan ng 1 million fine ngayon, dahil sa mga dami ng complaints doon sa unfair debt collection practices na inimbestigahan naman ng SEC na which is tama naman, that due process, imbestigahan at bigyan ng charges, penalties o mga cease and desist order, and the last day, the revocation order. Pero talaga nagtaka lang ako kasi January pa ito revoke. Hindi ko rin sila nakita sa list of recorded online loan platform na updated na nila ngayon. Wala na silang petsa o date ng kanilang pag-update ngayon ng list na yan. Tinanggal na, parang ito na yung pinaka-last yata na dahil nasa moratorium, yun yung nasa list na yun na yung mga bagong online loan platform o yung mga dating online loan platform na mag-i-stay dyan sa list na yan. At wala nang madadagdag, wala nang mababawas. Kumbaga, fix na yung 108 na nasa list na yan ng SEC. Okay? Kaya nga natataka ako dito sa post na ito. Revoke siya nung January. Pagkatapos, pagdating dito sa kanilang post, sa kanilang desisyon, once na gumawa pa rin sila ng mga mali o mga illegal na paraan ng paniningil, may mga unfair debt collection practices, ay magkakaroon na sila ng mas matinding hatol. Ibig sabihin, may mas matindi ba? Alam ko, matindi na yung revocation order Kaya nga medyo, baka naguluhan lang. Hindi ako sure, no? Hindi ako empleyado ng ahensya ng SEC. Kaya nga medyo naguluhan ako dito sa ginawa ng SEC na ito pag-post ng ganyang klase. Baka dapat back rin nila yung kanilang Facebook page para maalala nila. O baka nawala sa system nila, nawala na tong si Surety Cash kasi nirevoke na noong January pa. Tapos ngayon, magkakaroon ng 1 million fine pa rin. Which is, para sa akin, parang ang liit pa rin na halaga dahil mayroong mga bagay na hindi na maibabalik sa dating ayos yung mga nasirang buhay. Itong Surety Cash na alam kong isa sa pinakamaraming complaints dito sa may tao nung pupunta tayo sa mass filing. Okay? So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, YouTube at aking TikTok. Maraming pong salamat sa uulitin.